Sa video na to, pag-uusapan natin ng NordVPN. Alam mo, mas mahirap na talaga maging safe online ngayon. Hindi mga peking ads, phishing links, o mga wifi sa mga coffee shop. It's so easy to feel exposed anytime you open your laptop or phone. At yan mismo ang dahilan kung bakit pag-uusapan natin ng NordVPN ngayon. Kung curious ka kung worth it pa ba siya, kung mabilis ba talaga, kung napoprotektahan ka niya online, at kung okay ba siya sa pag-streaming, ako na ang bahala. Iisa-isahin natin lahat yan sa video na to. Ipapakita ko rin sa inyo ang dashboard at sasabihin ko ng diretso yung mga pros and cons para kayo na mismo makapag-decide kung worth it ba siya at kung bagay ba siya sa needs nyo. Tara, simulan na natin. So first off, ang NordVPN ay isang Virtual Private Network o VPN. Ibig sabihin nito, tago nito yung IP address mo, encrypts your internet traffic, and keeps your online activity private. Pero marami pa silang ibang features, kaya sa totoo lang, para na rin siyang full-on security toolkit, hindi lang basta VPN. Kaya rin niya mag-block ng ads at malware. Makapag-access ka ng content sa ibang bansa at binibigyan ka ng peace of mind lalo na kapag nakakonect ka sa public wifi. Kaya kung nag-stream ka, torrenting, o gusto mo lang umiwas sa mga creepy na hacker, siguradong covered ka ng NordVPN. Ngayon, tignan natin yung mga key features. Dito talaga standout ang NordVPN at kung bakit higit pa siya sa inaasahan. Unang-una sa listahan ay yung Threat Protection Pro. Isa ito sa pinaka-astig na features nito. Kaya nitong mag-block ng ads, pigilan yung mga trackers, at protektahan ka from malware. Kahit aksidente mong maklik yung sketchy na link o mag-download ng something na mukhang delikado, ibigyan ka muna nito ng warning bago pa man may makapasok sa device mo. Meron din itong dark web monitoring na nagsascan ng web para makita kung may nalabas na personal info mo, gaya ng email o password. Kapag may nakita, agad kang bibigyan ng alert para masecure mo kagad ang mga account mo. Meron din itong specialty servers. Ibig sabihin, may iba't ibang klase ng server depende sa kung anong ginagawa mo. Halimbawa, yung double VPN. Pinapadaan yung traffic mo sa dalawang location para mas extra yung privacy mo. Meron din silang dedicated IP na nagbibigay sa'yo ng sariling private IP, kaya hindi ka nakikishare sa iba. Useful to, lalo na sa mga banking apps o platforms na nagla-lock sa'yo kapag may unknown login attempts. Next, pag-usapan natin yung meshnet. Ito kasi allows na mag-connect securely yung devices mo sa isa't isa kahit magkaibang networks kayo. Pwede kang mag-share ng files, mag-stream ng media mula sa isang device papunta sa iba, o kaya mag-remote, gaming, o trabaho. It's totally free and honestly really cool if you like nerdy tools like that. Next is split tunneling. Dito pwede mong piliin kung anong apps o websites ang dadaanan sa VPN at kung alin naman yung hindi. You can stream foreign content while still using your local banking app without problems. At huli, pwede mong gamitin ang NordVPN sa hanggang 10 devices sabay-sabay na mas marami pa kesa sa ibang VPNs. So, pwede mo siyang gamitin sa laptop, phone, at smart TV mo at may space ka para sa iba. Okay, ngayon naman pag-usapan natin yung speed at performance. Ang daming VPNs dyan, pero talagang isa sa pinakamabilis ang NordVPN. Gumagamit sila ng tinatawag na NordLynx na upgraded version ng WireGuard protocol nila. Secure, magaan, at mas mabilis pa than older options like OpenVPN. Kahit na kumokonekta ka sa mga servers na malayo sa'yo, consistent pa rin yung speed. Kaya yung streaming, downloading, at browsing sobrang smooth lang. Next, pag-usapan naman natin yung streaming. Kung nandito ka para mag-stream ng mga foreign shows o i-unlock yung iba't ibang Netflix libraries, NordVPN is amazing for that. Pwede mo tong gamitin para ma-access ang Netflix USA, UK, Japan, Canada, kahit saan. Ayos din siya sa mga platforms tulad ng Hulu, Disney+, BBC Player, Amazon Prime Video, at HBO Max. Minsan may mga servers na hindi ganun ka-smooth pero madali lang ayusin. Kailangan mo lang mag-switch ng location o i-refresh yung page at usually ayos na agad in a few seconds. At kung gusto mo ng extra stability, makakatulong din yung dedicated IP add-on. Ngayon, pag-usapan natin ng security and privacy. Isa to sa pinakamalaking dahilan kung bakit ginagamit ng tao ang VPN. At seryoso talaga ang NordVPN pagdating sa privacy. So here's what's included. They've got AES 256 encryption, aka your data is locked down. Meron din silang RAM-only servers kaya walang data na nare-restore long-term. Meron din silang strict no-log policy, ibig sabihin hindi nila tina-track o sinisave ang mga ginagawa mo online. At para masigurado, ilang beses na silang ina-audit ng mga independent auditors, kaya yung no-log policy nila hindi lang basta marketing hype. Ka-based din siya sa Panama na may privacy-friendly na batas at hindi bahagi ng anumang international surveillance alliances. And they also have a kill switch feature that automatically shuts off your internet if the VPN connection drops, so your data never leaks. Sa madaling salita, kung privacy ang pinaka-importante sa'yo, ito ang pinaka-secure na VPNs para dyan. Ngayon, pag-usapan natin yung ease of use at UI. Kasi para sa akin, importante na madaling gamitin ng app. Super clean at user-friendly ang NordVPN na talaga mahalaga sa katulad kong gumagamit na gusto lang pumasok at gamitin ng isang tool ng mabilis at maayos. Papakita ko sa'yo yung interface, pero para mabigyan ka ng overview, meron silang interactive world map kung saan pwede mong i-click at kumonekta sa kahit
kahit anong bansa na gusto mo. Madali lang hanapin lahat ng settings at pare-pareho yung itsura ng app sa lahat ng devices. Kahit na hindi ka nakakagamit ng VPN dati, sobrang dali lang gamitin ng Nord at hindi mo kailangan mag-setup ng advanced settings maliban lang kung gusto mo talagang mag-customize. Bago natin tignan kung anong itsura ng interface, pag-usapan muna natin ang mga pricing options. Kung gusto mong makatipid ng hanggang 78%, siguraduhin gamitin yung link na nasa description below. Pag-click mo, i-click mo lang yung get a deal para masiguro mong makuha yung best price. I highly recommend na mag-sign up ka for the 2-year plan. Mas mahaba yung term, mas makakatipid ka. Pero kahit sa 1-year plan, makakasave ka pa rin gamit yung link namin. Tignan natin lahat ng options. Meron silang basic, plus, complete, at prime. Kita nyo makakatipid ka ng 78% sa prime at 74% sa basic. Sa basic, nagsisimula lang siya sa $2.98 per month. Kasama sa mga planong to, may 4 na extra months na libre. Sa plan na to, makukuha mo lang yung VPN. Sunod naman yung plus plan na $3.85 per month. Kasama na dito yung anti-malware at browsing protection, ad and tracker blocker, at password manager and breach scanner. Pagkatapos yung complete plan na $4.81 per month. Kasama na lahat ng nasa plus at may bonus pa na 1TB ng cloud storage. At huli, yung prime plan na $6.74 per month. Kung tatanungin mo, medyo standard na rin yung presyo ngayon. Sa prime plan, makukuha mo lahat ng nasa complete at may extra pang Nord Protect na advanced identity protection laban sa cybercrimes, monitoring alerts at matibay na insurance coverage. Kaya sure na may plan na bagay sa mga kailangan mo. Siguraduhin lang na piliin mo yung plan na tingin mo ay nakaakma sa'yo. Ang cool pa sa NordVPN, meron silang 30-day money back guarantee. So halimbawa, nag-sign up ka sa complete plan pero hindi mo pala feel na okay siya para sa'yo, you can get your money back. O kaya naman kung kumukuha ka ng prime plan tapos gusto mong mag-downgrade, pwede mong kunin yung pera mo pabalik at mag-sign up ulit para sa basic plan kung feeling mo yun lang yung kailangan mo. So once na nag-decide ka kung anong plan ang kailangan mo, i-click mo lang yung buy now, tapos i-type mo ang code na VPN Nerds, i-click mo lang yung apply. Oo, ang kailangan mo lang gawin ay type yung email address mo, tapos kung gusto mong magdagdag ng extra services tulad ng dedicated IP o incognito, piliin mo lang yun. Pagtapos pwede mong piliin yung payment method at ayun, mag-sign up ka na. Pagkatapos mong i-download, makikita mo tulad ng sinasabi ko, may app sila. Pwede mo silang i-click kahit saan para makakonect. Sobrang simple at madaling gamitin. Dito mo naman makikita yung Threat Protection Pro. Pwede mo silang i-turn on. Kasama na rin yung anti-malware at advanced browsing. Sobrang simple, madaling gamitin at intuitive, kaya gustong-gusto ko yung ganitong klase ng VPN. Gusto ko kasi yung madali kong matutunan at magagamit sila agad. Nandito rin yung mesh net. Pwede mo siyang gamitin at may dark web monitor at iba pang presets din. Ang cool din, meron silang analytics na pwede mong tignan. Makikita mo yung weekly, time-protected, streaks at iba pang details. Sobrang simple at madaling gamitin. Pero kung tatanungin mo ko, mga feature talaga ang favorite ko. Ang dami nilang countries at places na pwedeng pagpilian para kumonekta. Tara, tapusin na natin with some of the pros and cons para makita mo yung buong picture. Isa sa biggest pros, yung speed. Sobrang bilis ng NordVPN kaya ang smooth ng lahat. From streaming hanggang file downloads. Meron din silang sobrang daming useful na features tulad ng threat protection, meshnet, split tunneling, at specialty servers. Hindi lang basta basic VPN na makukuha, hindi isang buong privacy suite. Sobrang dali niyang gamitin tulad ng pinakita ko, even for beginners. And you can protect up to 10 devices at once with one account. Ang privacy and security standards nila ay isa sa pinakamataas sa industry. With strong encryption, no logs policy, at maraming independent audits para magpatibay dito. Para naman sa downside, unang-una yung cheapest plan, hindi kasama yung ad blocking o malware protection. Kaya kung gusto mong gamitin yung mga features na yun, kailangan mong pumili ng isa sa mga complete na plan. Minsan medyo nakakainis din ma-lock out sa ilang platforms, lalo na kung madalas ka mag-switch ng server locations. Pero kadalasan, ang pag-switch ng server o paggamit ng dedicated IP ay nakakatulong para ma-solve yan. At huli, kahit na reasonable yung price, hindi siyang pinakamurang VPN dyan. Lalo na kung hindi mo naman gagamitin lahat ng features. Worth it ba ang NordVPN? Sa personal kong opinion, oo. Fast, private, and super reliable. Kung nag-stream ka, working remotely, o gusto mo lang protektahan ang data mo online, bibigay ito ng peace of mind without slowing you down. And again, sobrang clean at madaling gamitin yung user interface na talagang mahalaga sa akin. It just works. It feels like it was made for real people, not just tech experts. So, kung gusto mong subukan sila, nandyan yung link sa description sa baba. Gusto ko lang i-note na affiliate links ito. Ibig sabihin, na kami ng maliit na komisyon ng walang dagdag na gastos from you. Kaya kung pipiliin mong gamitin yung mga link namin, gusto lang namin magpasalamat sa iyo in advance sa pagsuporta sa aming channel. At ayan, tapos na ang video na to. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-like and mag-subscribe sa channel and leave comments or questions sa baba. We'd love to hear from you. This channel is dedicated to helping you find the best tools, apps, and platforms to help you stay protected online. Thank you so much for watching, and I will catch you in the next video.